Pag lumampas kasi ng 35 minutes, pinuputol talaga nila. Kaya, ito ipapaliwanag ko. Yung tungkol doon sa quasi banking. Ang kahulugan ng quasi ay mga bangko na humihiram sa pamamagitan ng paghiram ng pondo at pagpapalabas, paglipat o pagtakda ng idinudulog o pagtanggap ng mga pondo mula sa mga treasury bond. At ang layunin ay upang maipautang sa iba o mga deposito ng mga kliyente ng mga bangko. Nangangahulugan, yung pagkaharang ko doon sa IMF ay walang pondo. Ngayon, sino may-ari? Kung sino nang harang sa kanya. Kasi sinasabi na ang may-ari daw ng World Bank ay yung mga membro na bansa na 63. 63 lahat yan eh. Bakit ang kanyan noong harangan ay hindi nagkaroon na ng pondo, kaya hindi makapagpautang ang World Bank eh. Kasi wala naman kontribusyon na ibinibigay yung 63 na yan ng mga bangko, mga central bank. Kasi 63 na bansa yan eh. Ngayon, kung wala silang maipalabas na pondo, hindi sila ang may-ari. Ang halimbawa ng quasi-public bank ay yung ginagampanan ng Federal Bank System. Kaya siguro, lumahalata na nila na baka masakuti sila, ay yun na nga ang ginawa nila. Ibinigay dito ang karapatan na mag-imprenta ng dollar. Sapagkat ang pinakabuod na responsibilidad ay kabilang ang pagtakda ng interest rate. Pamahalaan ang kabuuang dami ng pera. Mga panukala sa sirkulasyon ng pananalapi. Mga kailangan ng deposito ng nakalagak sa mga bangko. May sinabi ba nag-i-imprenta dyan ang Federal Reserve Bank? Wala. Kasi doon sa yan, doon sa quasi money ay siyang tinatawag na near money o madaling maipalit sa cash. O sa madaling salita ay cash equivalent. Kaya yung pera na agila na pinalabas ni Jokno ay quasi money yan. Kaya nga nung sunugin ko, wala silang imik eh. Lina ko, sabi nila, bawal tupiin, kukulong. Pag linamukos mo, ikukulong ka. Linamukos ko, sinunog ko pa. May nagawa sila? Wala. Kasi quasi money yan eh. Ngayon, saan nakakuha niyang quasi money na yan? Di sa Hong Kong, Shanghai Banking Corporation, HSBC. Sino may-ari ng HSBC? Di yung kanyan. Yung Silicon Valley.
ang Silicon Valley may kaugnayan sa Goldman Sachs. Saan nagtrabaho dati yung si Jolo? Sa Goldman Sachs. Doon siya nagsimula. Yung Marcos na kumandidato, si Demetrio Garcia, yung clone ng BBM, saan nagtrabaho? Sa Goldman Sachs. Kaya yan, iniikot-ikot lang tayo. Kaya sabi ko, kung talagang pag-aari yan ng mga 63 na bansa na kabilang, wala naman silang kontribusyon dyan Ang pinaka-kontribusyon nila dyan, yung inuhulog nila. Pero yan, mga yan, hindi sila may-ari. Dahil naghuhulog sila Yan ang mga panlinlang na mga elitista, mga kabal, mga Committee of 300 sa pangunguna ng tunay na anak ni Marcos. Kaya nga, hindi sila dito nagpa-implenta. Sasabihin naman itong Tulfo sa Australia. Pero hindi niya tinignan yung logo. Kaya tanga-tanga din niya, may iniiwas din yan Yan, kung wari mag-iimbestiga. Pero may nangyari ba sa mga investigasyon? Maari yung investigasyon doon sa anak ni Lucio Tan. Dahil nagkapera siya dyan Imposible hindi siya nagkapera dyan. Sasabihin lang niya, tanggapin mo na yan. Yung bahay, yung lupa, para wala ka ng problema. Ano lang naman, kaysa yung makipaglabang ka sa husgado, yung mapipera yan, walang mangyayari, kaya tanggapin mo na yan. May pera ka pa. Pero, yung ginawa niyang gano'n na pananalita doon sa kwan, siya din ay nagkapera. Kaya itong mga Tulfo na ito, wala akong paniniwala dyan. Sinasamantala lang niya yung kagipitan ng mga tao dahil ang muslisya dito ay walang kwenta. Kaya yan ang inamin sa akin ng kwan Inamin yan ng isang nagtatrabaho sa Supreme Court na sila ay may gag order o di kaya nakakuha yung bibig nila, hindi makapag-ingay. Kaya ako minumuray ang mga maestrado na yan at hindi rin sila makapalag sa atin. Ngayon, nung masaraduhan ko yan, walang pumapasok na pera sa World Bank. Kung talagang sila nagkukontribusyon, dapat may pera pa rin. Pero wala Kaya ang namumuno sa BES ay yung Bank of International Settlement na ang membro dito ay yung 63 na Central Bank. Tignan mo, nagkakapera sila lang. Ang mahirap dito, walang pakinabang. Kaya yan ang pinaglalabang ko. Yung karapatan ng mga mahirap sa mga kayamanang ito. Hindi ko naman kailangan yan mula noong 2001, ang mga pribadong shareholder, yung mga pribadong bangko, ay binayaran na nila yung mga kanilang share. Bakit? Upang maghigpit na sila. At itinuon ang kanilang proseso sa mga central bank. At ang tanda ay yung makikita sa code name TBM LSM na
TBM LSM 666. Yan ang codename ng Alpha Omega World Marshal Program. At ang patotoo ay nasa Exodo 14:19. LSM TBM 666. Kaya yung DSI ginawang BIS, BIS. Oh. Kaya ang BIS ay unit account ng IMF. Ito yung special drawing right na sa buong pananalapi ng mundo, lahat-lahat ng pananalapi ng mundo, 7% ang special drawing reserve. Kaya sino lang ang nakinabang dito? Ang nakinabang dito, yung 63 na membro ng mga central bank. Sila lang ang nakinabang. Paano yung kung 63, nasaan yung 137 na mga central bank? Wala. Kaya yung mga yan naipit. At sa pagkaipit niyan, pumasok naman itong vanguard na pamumuno ni Xi Jinping. Yung putang inang limahong na yan. Pagpasok niyang ganon, magre-restructure sila. Babayaran yung dating utang sa IMF, kuno. Pagkatapos, sila magpapatuloy ng project. Ngayon, kung sila magpapatuloy ng project, wala namang pakinabang yung bansa na yan na pinautang nila na napakalaking porsyento. Kaya nga sinasabi ko, huwag kayong bumili ng mga produkto ng China. Mura. Pero, pag pinagawa mo ngayon, sira bukas. Wala na rin wala na rin maikwan dahil yung hulog ng mga bansa, yun ang inipon, yung hulog ng mga third world countries. Na kung wari, meron silang sinanglaang ginto, pero walang sinanglaang ginto, kundi mga treasury banyan. Na yan ang gagamitin sa ni Sara Gisara. Kaya nga itong Trump na ito, siraulong Trump na yan, ay yun na nga ang sinasabi niya, Rodriguez account. Wala naman Rodriguez account. Hindi naman Rodriguez ang apelyido ni Diana Si Diana, anak ng dami ng master account holder. Sige lang ang sa inyo. Yung SDR na yan, bibigyan ng kaluwagan yung mga bansang nakakuan yan. Mga bansang kasapi, mga central bank ng kasapi, ng BIS. Kaya dyan nila kinuhan. Ngayon, yung mga hulog ng third world countries na yan, mula noong 1993, ipinapasok nila sa Hong Kong Shanghai Bank. Kaya yan ang mga kwan ng bangko na yan, yan ang tinatawag na conspiracy theory. Ginugulo nila, may yung mga initial na mga bangko na yan, pare-parehas. Hindi lang bangko, kundi gumagamit pa sila ng mga standard. Kumbaga sa ISO, International Standard Organization. Yan ang kinukuhan nila. Kaya ngayon ang sinabi ko, yung India, tinulungan nila. Dahil yung BIS, na i-kuhan din yan,
yung bank, yung Bureau Indian Standard. Ang itinulong kay Moody, nakalimutan ko na lang yung taon yung halaga ng 200 toneladang ginto. Kaya ang India noon, unti-unti nang umaangat. Pero hindi pa Prime Minister si Moody. Hindi, ewan ko kung presidente siya, hindi pa siya. Siya ay kwan lang, isang mayor, ay representative sa isang region doon sa India. Kaya diyan siya sumikat nung makautang siya. Pero hindi naman utang ng India. Kaya sinasabi ko, ganyan ang mga konspirasy nila. Palalakihin nila yung isang tao. At yun ang patatayuin nila. Katulad yun nangyari kay Jolo. Yun ang pinalaki nila. Kaya yung ng Singapore, yan ang medyo mahigpit ngayon. Ngayon, ito si Estrawan, may kaso din ito nag-iimbestiga. May kaso din ito Kaya nga, nagkasagutan yung prosecutor ng Singapore at saka yung abogado ni Estrawan. Si Estrawan ay hindi yan taga Singapore. Pero linalagay nila Singapore, hindi yan taga Singapore, kundi taga Malaysia yan. Na nagpunta sa Singapore upang imbestigahan. Pero siya may ginagamit na eroplano. Papunta doon sa Singapore, uuwi sa Malaysia, sabagay malapit lang yan kung tutuusin. Pero meron siyang sinasakyan na eroplano. Kanino eroplano yon? Ang kulay, asul at saka puti. Chavit, Simpson, yan ang pinauupahan. Pero libre yun. Para maayayos mailigaw. Hindi naman nila mailigaw itong prosecutor ng Singapore. Mahigpit naman. Kaya nagsagutan sila. Kaya nga napakasali yung muot. Ngayon, unti-unti na ninyo nalalaman ang mga conspiracy theory na yan, na ginagamit bangko, yung mag-iimbestiga, kasabwat din, katulad dito. Yun din si Duterte. Ikunukan yung kwan. Kung may matino ba dito sa kwan Kaya dyan sa Malaysia, marami ding hausyaw dyan. Kung paano yung kwan dito, takbo ng pamumuno dito, ganyan din yan. Naililigaw tayo. Pagkatapos, pinagmamalaki nila ang hustisya dito, gumugulong. Kanino gumugulong? Hindi ba sa mga magnanakaw na politiko? Jinggoy. Kaya ombudsman, kundi yan. Pera-pera ang labanan yan. Samantala kung ang bata, nahuli lang magnakaw, dahil nga sa nagugutom, ipapakulong na. Samantala itong mga putang ng mga magnanakaw na politiko na ito, wala. Nakakalaya. Makakabalik pa. Alam ko, yan ay puro pandaraya ang ginagawa dito. Kaya yung kumilik na yan ay walang kwenta yan. Kaya nga pinakamaganda, walain na ang mga kandidato para walang silbi naman yan Ngayon, balikan natin yung SDR. Yung SDR, Special Drawing Reserve, ang kapalit niyan
Pag binigyan ka ng halaga ng $1 ng SDR, pagbabayaran mo ay 1.5. Oh. Yung kung $1, ang ibabayad mo ngayon sa halaga ng isang SDR, ang ibabayad mo sa World Bank ay $1.50. Kaya dyan lumaki ang utang. Saan naman napunta yung mga pera na yun? Oh. Kung magsalita itong putang inang Duterte na ito, itong mga troll na Duterte, itong mga alipores na mga Duterte, nasaan yan? Walang makapagpaliwanag niyan. Kung wari, kuka na naman ng shabu, kung wari, kung ano-ano. Kaya nga sabi ko nga, malaki ang utang nila. Mantakin mo, 1.5, ang 50% kagad ang tubo. Oh. Kaya nga, kabilang ang Pilipinas sa 6th Central Bank. Pero, may binibigay ba ang Central Bank natin? Yung sinasabi ko nga, yung Central Bank, Bangko Sentral ng Pilipinas, ay yan ay quasi-government, ay quasi-bank. Kaya kung quasi-bank yan, walang silbi yan. Hindi rin makapag-imprenta ng dollar, katulad ng Federal Reserve Bank. Hindi sila pwedeng mag-imprenta ng dollar. Pero bakit nag-imprenta? Kasi kung anong galaw ng Amerika, siya din ang kwan natin dito. Galaw ng mga gobyerno natin. Kaya kung ang uupo dyan, si Biden, o Democrat, o di kaya si Trump, na Republican, bahala kayo sa buhay nyo. Yan ang sinasabi ko, bahala kayo sa buhay nyo. Yan ang pinakamaganda dyan. Maghagilap kayo ng pundo nyo. Dahil nga, nakita ni Robert Kennedy. Kasi nagbibigay ako ng kwan sa kanya eh. Nagbibigay ako ng mga feedback sa kanya. Yung mga galaw dito. May mga sulat ako sa kanya. At diyan niya nakita kung gaano kasama ang gobyerno ng Amerika. Oh, kasi kontrolado ng isang kwan lang yan. Kontrolado ng isang partido lang yan. Itong BlackRock. Kaya nga shadow government. Katulad din dito, shadow government. Kaya nga nabababoy ang konstitusyon natin. Pero hindi kaya ipaliwanag ng mga troll yan. Dahil ako, nakakuha ako sa ibang bansa, nakatuon ako sa ibang bansa eh. Ngayon, yung SDR na yan, ang tawag dyan ay paper money. Paper money. Hindi naman nakabatay sa ginto yan eh. Yan ay nakabatay sa pananaw ng isang ari-arian na maaring maging reserba o kapalit ng pera. Di yung kung kapalit ng pera yan, isang kwan lang yan, yung may agila na yan, SDR yan. Kaya nga parang treasury note lang yan. Kaya ito si Jokno, hindi na malaman kung anong gagawin. Ngayon, diyan natin malalaman na ang pondo ay wala na. Dahil yung mga military, sinulatan sila, nagbigay sila ng mga advisory na madidelay ang kanilang pension. O pagkatapos ipapangako nyo, 25,000 sa bawat senior citizen. Saan kukuha ng pera? Ay di yung, siguro, yung nakuha nila doon sa, doon sa Pogo.
Yan, ibibigay sa inyo, kung meron. Pero, bilang lang yan. Huwag kayong maniwala na lahat mabibiyayaan. Ano ibibigay niya? Oh. Yan sinasabi ko. Dahil yan ang sinabi ko, pinag-ingatan ko yan, yung mga dami account na yan. Pinag-aralan ko naman. Dahil nga doon sa kay Era, na isanla niya. Oh, yung isang dami account. Sa ang nagturo si Gloria. Pero sinipa siya ni Gloria. Upang maging presidente siya. Ito nga yung sinasabi ko na may lumabas na isa pang bis. Kaya talaga napakahirap yan eh. Yan ang conspiracy theory na sinasabi ko na may mga parehas na mga initial. Kung pare-parehas ang initial niyan, mangangapa ka ngayon. Oh, kailangan mo, nasaan yung mga economics yan na sinasabi, Salceda, ikaw kan, ang dami ninyong economics, hindi ninyo nahuli yan, o talagang nagkakapera kayo dyan, kaya ayaw ninyong ilanta. Yan lang ang bangko. Hindi ba? Totoo ang sinasabi ko? Kaya yan, naghahagilap sila ngayon. Talagang wala kayo. Hindi ninyo alam. Yan ang mga tinututukan ko. Kaya nga sabi ko, kaiba ako sa aking sinasabi sa mga vlogger na yan. Dahil yan, ginugulo lang ang isip ninyo para hindi kayo makatuon dito sa katotohanan ito. Bakit magnanakaw kayo sa pugo? Ngayon, ang pinagpapapil niya sa pagnanakaw, ito si Lisa. Baka sakali, magkamali ako. Pinag-iingatan ko yan eh. Kaya paano yung sinasabi ko? Paano nila sasabihin na pag-aari ng mga 63 Central Bank yung World Bank? Yung kasing nung makita ni Marcos yan, yung gold edition na naglaro ng utak niyan. Hindi naman siya nakalagay doon sa Alpha Omega World Marshal Program. Siya ay Agila. Kaya yan, Agila din ang kinuha niya. Nasaan ngayon yung G-Sion? Kasi palalabasin nila G-Sion muna eh. Pero yan, hindi yan ang gagamitin. Ang gagamitin na may termino doon eh. Kung sabihin, Bancor. Bank Corporation. Bancor. Yan ang gagamitin pera. Hindi yan G-Sion na yan. Sabihin ko sa inyo totoo. Kaya yan, sabi ko nga, kung maniniwala kayo sa conspiracy theory, hindi tayo magkakaroon ng Great Reset. Dahil lahat ng pera sa mundo, ginalahat ko na. Yan ay play money. Kung play money, may silbi ba? Wala. Bakit walang silbi? Hindi naman dumaan sa akin para permahan ko eh. Ako ang master account holder. Kailangan dumaan sa akin yan. Maski na yung mga treasury ba, nahawak-hawak kung sino-sino dyan, hindi ko papansinin yan. Katulad yun nandoon sa, sinasabi ko nga, ng Zimbabwe, nandoon sa, nandoon sa multinational. Dahil pinagbabantay ako noon. Ako naman, bakit ako magbabantay? Ang sabi niya, paridong ka lang. Pagkagis na yan. Maski nabigyan mo ako ng palasyo. Hindi ko kailangan niya. Mas gusto kong tumira sa kubo-kubo. Nasubukan ko nga tumira na natutulog sa ilalim ng tulay.
Nasubukan ko, natutulog sa mga pinagkwarihan. Nasubukan ko yung pag umuulan. Naghahanap ako ng masisilungan. Pag umalis yung may-ari ng kubo, ako nung pupunta doon para hindi ako mabasa kung gabi para matulog. At bago magliwanag, aalis na ako. Baka dumating bigla yung may-ari, mapagbintangan ako. O gaano kahirap yan? Yan, sakripisyo ko na yan. Kaya noon, pinipilit ni Pare Pedring sa akin yan eh. Pare, mag-asawa ko na. Mahirap. Ako, sa isip-isip ko, iipitin nila. Kung may pamilya ako, iipitin. Kaya nga pati mga kapatid ko, iniwanan ko eh. Hindi naman ganun-ganun lang mga naging bata ko. Meron dyan, naging muse ng dentistry sa UE. Isa pa dyan, yung bata ni Iyang Binirasyon, iniwalayan niya. Sumasama na sa atin, pero hindi ko kinuan. Dahil yan, inaalagaan ko talaga yan, yung pagsunod. Napakahalaga yung pagsunod ng kalooban ng kataas-taasan. Lahat yung pinagtiisan ko, alang-alang lang sa ipinagagawa, yung ipinatong sa balikat ko. May pinag-aralan ka, bakit ka matutulog sa ilalim ng tulay? Maglalatag ka lang ng sako. Susuot mo yung paa mo sa sako. Pagkatapos, ang pinakaunan ko kung ano yung bag ko. Kaano kahirap yan? Ang mga dinanas ko. Ngayon ko lang sinasabi yan. Wala kang, hindi mo alam kung saan ka kakain. Kaya yan, yung mga kwan na yan, yung mga kayamanan na yan ang gagamitin sa ni Sara Gisara. Pagkatapos ang daming umaangkin, ang katwiran ko lang naman sa mga taong yan eh. Kung talagang inyo, di kunin nyo. Anong problem sa akin? Hindi pala sa akin eh. Hindi pala sa akin nakapangalan. Di kunin lang ninyo. Mag-aari pala nyo eh. Bakit hindi makuha? Naging panggulo na itong putang inang Marcos na ito. Wala pa rin makuha. Kundi nagnanakaw. Hindi ako namimilit. Hindi ako, kung ayaw nyo, diwag. Pero huwag kayo lalapit sa akin. Yan sinasabi ko. Kaya namamayani dito, mga inchik. Kaya sabi ko, mga tanga kayo, ginigising ko kayo. Kung ayaw nyo, di bahala kayo. Ano ba naman sa akin yan? Problema ko ba yan? Total, alam ko, marami pa mamamatay. Dahil yung nakasunod sa akin, yun ang mabigat, nakasunod. Kung tutuusin, bariya-bariya lang yan eh. Kung ikukuhan ko doon sa kwan eh, bariya-bariya lang yan. Yung mga ninanakaw nila, doon sa kayamanan na yan, bariya-bariya lang yan. Kaya hindi ako nagkukuhan, hindi ako nag-aalala yan. Mantakin mo, buong mundo makikinabang. Dahil yan sa kayamanan na yan, inaangkin ng mga kaban. Kaya nga sabi ko, kung hindi nyo ulit si Marcos, bahala kayo. Kaya sabi ko, huliin nyo, para mabuksan na yan. Kayong mga military, mga inutil, Kaya yung iba dyan, nagnanakaw na lang. Mga military, mga pulis, nagnanakaw na lang. Gayon. Kaya nga sinasabi ko, papunta na tayo sa recession. Wala na kayong sasahurin. Hanggat hindi ko binubuksan yan. Kaya napakabigat. Paano kayo? Natawa-tawa lang ako sa inyo. Talagang ganyan ang buhay.
Eh, yan ang pinapaliwanag ko. Kaya nga sabi ko, kaiba ako sa mga pinapaliwanag ko. Ang pinapaliwanag ko, hindi para guluhin ang isip nyo. Naniwala ko kay Marcos, di doon kayo. O, sige na.